Kuha po tayo ng latest mula sa Day 14 ng impeachment trial. May ulat on the spot si Ian Cruz. Ian? Yes, Connie, sa pasimula ng Day 14 ng impeachment trial laban nga kay Vice President Sara Duterte, naging mainit kaagad ang usapan dahil sinabi ni Attorney Lorna Capunan ng prosecution na inindyan umano sila ng depensa dahil nga may ruling ang impeachment court na magkumpara sila ng mga dokumento kaugnay nga sa mga exhibits, Connie, at kahit nga may ruling ang officer o presiding officer dito ay hindi raw ito nangyari. Ani Capunan, Miyerkules at Huwebes ay hindi sumagot sa kanyang mensahe ang depensa hanggang bago magsimula raw ang trial ay nais nilang makipag-usap at magkumpara ng dokumento pero hindi rin nangyari. Nasa 4,492 na dokumento ang nais sana nilang ikumpara sa depensa. Ang tugon naman ni Attorney Christine Ferrer ng depensa, sinabi nila sa partner ni Attorney Capunan na hindi na kailangan ang pag-compare ng exhibit dahil ang authenticity naman nito ay ang korte ang magdedesisyon. Pahig naman daw sila na mag-testify si Sailin May del Campo sa pamagitan ng kanyang tabulation at summaries. Sabi ni Presiding Officer Chis Escudero, hindi na Indian kundi na ghost daw si Capunan dahil wala ngang tugon ng depensa sa kanilang pagnanais na magkumpara magkabilang panig ng mga dokumento. Nagbigay na lamang ng direktiba si Escudero sa depensa na ibigay sa impeachment court ang pre-marked exhibit ng depensa. Sabi ni Attorney Ferrer, tatalima sila dito. Sa testimonya ni Sailin del Campo ng COA, sinabi nitong siya ang kapalit ni Roderick Wamil. Kaya siya na ang nag-issue ng notice of suspension sa confidential funds ng OVP para sa 2022. Ani del Campo, pasok sa paggamit ng confidential funds base sa joint circular ng DBM at COA kung ang payment ng reward ay aprobado ng head ng agency, may proof of success at directly related sa confidential activities. Anya siya ang nag-draft ng notice of disallowance sa OVP na mahigit 73 million pesos sa kabuang 125 million pesos na confidential funds. Kasama rito ang 69 million pesos na payment ng reward na ginamit daw halimbawa sa appreciation night ng OVP at 3.5 million pesos naman para sa payment ng table and chairs, desktop computers at printers. Hindi raw na ipaliwanag at napatunayan na binili ang mga gamit para sa confidential operations ng ahensya na kung purchases ay dapat may sales invoice or official receipts. Tinanong ni Capunan kung sino ang liable sa notice of disallowance na ito. Ani del Campo, ang head of agency na si VP Sara, ang special disbursement officer na si Gina Acosta at ang chief accountant na si Julieta Villa del Rey. Nagain pa raw ng petition for review ang OVP sa COA noong February 25, 2025 at lumabas ang desisyon nitong April 10, 2026 at kinatigan pa rin ng COA ang notice of disallowance. Sa notice of disallowance, ipinababalik na ang disallowed na pondo. May motion for reconsideration itong May 2026 ang OVP na pending pa rin hanggang ngayon sa COA. Nagpresenta pa ako ng mga acknowledgement receipts ang prosecution na may lagda ng mga individual na tumanggap umano ng confidential funds kabilang sina Pia Piato Slim, Ralph Jos Pacon, Ann Ong Pauco, Hart Santiago, Fiona Villegas, Beth Revilla, Clarice Ontiveros, Jose Jocno Jr., Dayan Maple Lapid at John A. Lapid. Nag-testify din si Del Campo sa pag-audit nila sa confidential funds ng DepEd para sa first to third quarter ng 2023. Inaasahan namang may cross-examination ng depensa kay Del Campo at Connie, kung matatapos ang testimonya Del Campo, maring isunod ng prosecution si Marivic Pareha ng House Legislative Archives. Nasumpi na rin ang Senior Disbursement Officer ng OVP na sina Gina Acosta at Edward Fajarda ng DepEd. Inaasahan ko na magkakaroon muli ng lunch break itong impeachment trial ngayong alas 12 ng tanghali at inaasahan magpapatuloy yan mamaya ring hapon para sa pagpapatuloy nga ng direct examination sa kay Del Campo dito sa impeachment trial. Yan muna ang latest mula rito sa Senado. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Ian Cruz.